Ayun, so good day ulit sa inyo guys. Welcome back po dito sa ating Palawi Trader na crypto channel. At gusto nating reviewin ulit po itong si Monsta Infinite. Kasi meron po siyang upcoming na di ba, event ngayong October 12 po natin. So next week na po yan. Abangan po natin kasi magkakaroon na nga po siya ng sale ng mga eggs natin sa kanyang marketplace. Pero bago mangyari yun guys, marami tayong events na nakikita sa kanya na ginagawa niya. At yun nga, i-update ko po kayo para naman medyo alam nyo po yung nangyayari dito sa ating game. So ngayon, meron tayong few topics na pag-usapan po dito sa ating video, which is yung ating Monsta Wallet registration. So parang kay Axie Infinity yung gagawin nila. Magkakaroon siya ng tinatawag natin na Monsta Wallet. So kumbaga, kung kay Axie meron siyang MetaMask tapos meron siyang Ronin Wallet, ito naman si Monsta Infinite natin, meron din siyang MetaMask tapos gagamitin mo siya ng Monsta Wallet. So yun po yung tinatawag nila na Monsta Wallet registration. So mamaya tingnan natin yung kanyang timeline. And then dito sa vlog natin, magkakaroon tayo ng yun nga, in-depth na inspection or information dito sa ating tokenomics. So para mas kilala nyo po yung mga tokens na ginagamit po dito sa ating Monsta Infinite na game. And then bakit mahalaga na malaman natin kung ano yung flow ng mga tokens po natin dito sa ating Monsta Infinite naman. Okay po, so yun po yung ating mga discussions dito sa ating topic. Ayun, so welcome back guys dito po sa ating review dito kay Monsta Infinite. So meron na naman tayong update sa kanya with regards po sa upcoming na marketplace po natin by October 12. So sabi ko nga sa inyo, marami pong activities kaya medyo busy po itong si Monsta Infinite. So in addition pala, titignan natin yung price action ng token kasi meron siyang upsurge na nakita natin sa ngayon. So kaya kanina medyo bumili ulit ako sa kanya. So nag-iipon po ako ng personally ng token po dito kay Monsta Infinite kasi gusto ko yung game. Tapos yung concept niya. So yun nga lang, during this time, syempre nasa initial stage pa tayo. So tingnan natin kung ano yung mga pwedeng mangyari sa kanya. Okay? So bago tayong patuloy, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na crypto ko to para updated po kayo sa mga ginagawa ko dito. So marami na tayong reviews na ginagawa sa ibang games. So, di ba, although concentrated pa rin naman tayo kay PBU, so in-introduce ko din kayo sa ibang games para meron kayong idea sa kanila. Tapos, hindi tayo magulat kung medyo nauna na yung mga galaw nila. At least, nakasubaybay po kayo dito sa ating channel naman. Okay? So, pag-usapan po natin yung mga sinabi ko kanina doon sa ating intro. So, di ba, yung pinaka-roadmap natin sa kanya, malapit na kasi guys October 12, 2021, sabi ko sa inyo, yung launching po ng kanyang marketplace. So, marami siyang activities dito bago dumating yung October 12 natin. Tapos, ito din yung isa sa inabangan ko, yung kanyang minigame by October 30, 2021. And then, i-take note mo din itong alpha testing natin by November 30, 2021. Kasi may kinalaman dito yung token na gagamitin naman natin sa kanya. Ayan. So, tingnan natin yung mga information na nakuha natin dito po sa kanyang website. So, unahin natin yung about doon sa Monsta Wallet registration. So, meron siyang dito sa kanyang Facebook guys, bisitahin mo lang siya, Monsta Infinite official group. So, ito po yung kanyang Facebook group. So, meron siyang wallet registration na gagawin po natin bago po tayo makabili ng mga eggs sa kanya. Di ba? Nung huling video, meron tayong discussions about doon sa mga eggs. So, Monsta Wallet registration po is October 12, 2021. So, abangan nyo na lang yung mga details kung paano siya gawin. Ibablog ko din po siya. Okay? So, yun po yung ating pinakaunang update sa kanya. And then, eto nga yung mga details ng activities na gagawin habang papalapit po yung ating October 12. So, meron tayong Monsta Wallet registration. So, yun na po yung nasabi ko kanina. And then, yung mga nauna sa atin dito sa game, yung mga naka-whitelist last time, naka-pre-sale, meron na silang mga Inception Monsta. May mga eggs na po sila. I-register nila ngayon to dito sa ating Binance Smart Chain. So, yung procedure na paggawa niyan, wait din po ninyo. Ibablog ko din siya kung paano siya gagawin. And then, meron tayong gagawin sa kanya kasi meron ng, i-distribute nga yung mga Inception eggs, yung mga naunang eggs
doon sa mga whitelist, i-bridge niya into Monsta chain. So meron kang Binance Smart Chain and then meron kang Monsta chain naman sa kanya. So bridge means magkakaroon po sila ng connection para interchangeable yung mga yung mga transaction. So ano din siya mare-record. And then swerte nila, di ba? Magkakaroon sila ng hatching ng mga Inception Monsta egg. So congrats dun sa mga nakahuli sa kanya during that time. And then yung discussions natin is yung tokenomics niya. So yung basic na workflow ng STT token. So kung nag-PPBU kayo guys, ang equivalent natin sa pala yung PBU, di ba yun yung pwede nating i-convert into cash kay Plant vs Undead. Ang equivalent niya dito is yung ating money token. So kung pupunta ka sa PancakeSwap, so meron kang makita dito, i-check mo lang lagi dapat tama yung yung contract address. So pwede nga pumunta dito sa CoinMarketCap, i-copy mo yung yung Binance Smart Chain ni Monsta Infinite. So make sure tama. I-copy mo yung address and then lagay mo dito sa kung wala ka pang token ng money, so pwede mong i-select dito at i-paste mo lang and then ito yung lalabas na money. So meron na po ako sa kanya. And then nakita mo 130 na yung naipon ko na money naman sa kanya. Mamaya bisitahin natin yung yung prices po ng ating token naman sa kanya. So balik tayo dun sa ating discussions. So ito yung pinaka basic na flow ng ng STT token. So ano naman tong STT token? So kung sa PBO yung pag-usapan, para siyang light energy. So ito naman yung token na gagamitin natin later on pang clone ng mga Monsta, yung ating characters, pagbebenta ng Monsta. So gagamitin mo is STT token. So in-game token po ito. So hindi po siya directly nakalink dun sa ating Binance Smart Chain pa. Pero in the future, ililink niya po to. Kaya sinabi ko sa inyo yung date dito sa roadmap, yung ating alpha testing by November 30. So doon naman malilink itong si STT token. Tapos pwede na tayong makapag-cash out naman sa kanya. Kasi unang-una bibili ka ng money, tapos sa money ipapalit mo to ng STT token. And then yung STT token, yun yung gagamitin mo. So ituloy natin yung Pwede siya sa augmentation, reviving, leveling at saka mga cosmetics. So ano yung flow ng or ano nga ba muna yung STT token pala? So ito yung in-game currency natin, BEP20 token. So ibig sabihin guys, later on sabi ko nga sa inyo, ito pong si STT, malilink din po siya sa smart chain natin. So 'di ba parang yung equivalent naman kay Axie Infinity, yung ating SLP, yung parang smooth love potion naman sa kanya. So magkakaroon po siya ng smart chain, Binance Smart Chain connection. So yung token na to is inflationary. So pwede siyang umakyat yung value, minted by Master Chef. So ang kaibahan dito sa sa STT token flow natin, merong Master Chef. So siya yung namamahala ng treasury, kumbaga yung flow ng mga tokens. So siya yung magbabantay ng STT supply. Ito siya. So babantayan niya yung STT supply, minted by Master Chef and replenished back into pool, minted side chain and bridge into mainnet. So siya po nagko-connect and cannot bridge STT out to mainnet upon LP on BSC is deployed naman. So anyway, explain pa natin na mas maigi. Meron po siyang meron po siyang Twitter official na Twitter account. So i-check niyo po to, Monsta Infinite. So nandito po yung mga latest na updates natin sa kanya. So diyan ko kinuha yung ibang mga informations natin sa kanya. So ano yung mga bago pa na information? Pag-usapan natin yung yung tokenomics or paano nagfo-flow yung STT token natin at saka yung money token. So sabi niya dito, how do things work in Monsta Infinite? Ayan. So ito yung pinakamahalaga guys para alam natin kung paano nagfo-flow yung ating tokens dito. So a detailed explanation of how Monsta will be handled transaction in and out of the marketplace. So these steps are crucial in the long-term sustainability of the financial standpoint of not just the marketplace but the overall project in itself. Okay, so tingnan natin para mas magets natin. So may explanation naman, mga wordings doon sa baba. Bisitahin na natin siya. Pero kitang-kita mo na dito pa lang sa picture kung ano po yung flow ng token. So, di ba, meron tayong Binance Smart Chain. So, alam natin yan. Meron kang MetaMask.
pwede mong i-connect dito. So yung Monster Chain natin, naka-bridge na dito. So yung token na pwede nating mabili, sabi ko nga, yung nakita mo dito is yung ating money token naman. Ayan. So naka-bridge na siya ngayon. So pwede na, di ba? And then, money place in Money STT exchange in Monster Chain. So meron pa tayong Monster Chain na pupuntahan later on para maipalit mo siya sa yung STT, yung Stamentelos na token natin sa kanya. And then players can get STT by paying money. Ayan, so exchange mo siya. And will not be able to sell STT for money within the Monster Chain exchange. Only Master Chef has the right to buy money with STT. So ito yung kaibahan niya dun sa PBU kasi si Light Energy na na-produce, pwede mong i-convert into PBU, di ba? Pero ito, medyo iba ng konti yung system niya. So once may convert mo yung money into STT token, so yun yung currency na magpo-flow dito sa loob ng ng game. Pero later on, sabi natin, BEP20 token din siya. May ko-convert mo din po siya into any currency na gusto mo. Later on, pag gusto mo nang ilabas yung yung profit mo na halimbawa marami kang STT na token sa kanya, pwede rin po 'yon. Okay? So STT will be used for buying Monsta, cloning, and other in-game usage. So yung mga binasa natin kanina. And then collected STT from Monsta sale and cloning will be going into Master Chef smart contract. So lahat ng activities control po ng ating Master Chef. Yung nakita natin dito, yung ating pinaka-Master Chef sa kanya. And then Master Chef will sell STT into money to replenish STT supply in the pool. So, meron tayong existing na pool ng STT. Di ba, magpapalit tayo money to STT. So, kukunin niya yung iba and then yun yung isi-circulate. And then later on, di ba, ma-upgrade tayo ng ating mga characters. Bibili ka ng mga in-game sa kanya na pang-upgrade. So, yung mga makokollect niya na STT doon, i-replenish niya yung pinaka-pool ng STT. So, yun po yung gamit ng ating Master Chef. And then, money retrieve will be put into staking treasury. So, di ba, para makabili ka ng STT, gagamitin mo yung money. So, iipunin ni Master Chef yung money and then, yun po yung ilalagay niya na pondo para sa ating staking. Yun yung pang-reward niya sa staking later on. Kaya maganda yung game eh. So, kasi meron siyang plan kung ano yung paggagamitin niya doon sa mga collect niya na money. Yung makita po niya doon sa ating in-game. So, yun nga, ibabahagi niya in the form of staking. Pero ano pa to? September 16, 2022. So, next year pa. So, mag-iipon pa sila ng maraming money naman sa kanya. Okay? So, sana malinaw ha. Kung may questions kayo, i-comment nyo dyan sa section. Basahin natin yung ibang info. We will implementing bridging where users will link their non-custodial wallets like MetaMask to BSC. So, ito na yun. I-connect mo siya to bridge your money tokens from BSC into our Monsta. Then, users can then obtain STT by utilizing money. So, bibili ka ng STT using money. So, note that users can only purchase STT using money and not money using STT. So, hindi mo pwedeng ipalit yung STT into money. So, meron siyang flow later on. Ika-cash out mo yung STT, pero i-convert mo into another currency. One-way transaction in the pool. So, one way lang yung pupuntahan niya. Only the Master Chef has the right to buy money. So, yun nga po. So, yun nga, later on, gagamitin niya. Ayan pala. Ito naman yung pang-cash out natin sa STT. Note that STT cannot be bridged to the main net until a liquidity pool in BSC is launched, which will be launched around the middle of November 2021. So, ito na dito sa ating alpha testing. Ayan. So, pag pumasok ka, nandiyan muna yung pang-upgrade muna ng mga characters. So, STT is essential as it will be the sole currency in all game-related transactions which comprise but is not limited to buying, cloning, Monsta, leveling up, and any other in-game spending. So, the STT accumulated by us from Monsta sales, cloning, and taxes will be directed by Master Chef smart contract. So, yan din naman yung na-explain natin kanina, di ba? And then, i-replenish niya yung ating money pool. So, as STT demand is tied directly to the shares of money, players and investors will be able to enjoy affordability and value of both tokens even in the next decade. So, pang long term pala itong si Monsta Infinite. So, the limited supply of money will not be a factor to cause the game to be overcrowded and with lack of resources. Kasi merong Master Chef na magkocontrol po ng ng mga values
o yung mga currency natin dyan, mga pera. Okay. With the money governance token being limited, its distribution and usage can make or break the overall project. It is quintessential that we provide adequate supply. So sila na po yung bahala dyan. And then money retrieved by MasterChef from the pool will be deposited into staking, which is September 16, 2022 pa naman. So anyway, later on natin problemahin yung ating staking. So yung continuous cycle, buying and replenishing, creates a continuous cycle that will be essential in ensuring the long-term sustainable growth and stability of Monsta. Kasi ang gusto talaga ng game natin is long-term. Kaya nagustuhan ko tong game na to, di ba? Kasi meron siyang direction na tumagal. Okay po. So yun po yung ating basic explanation sa flow. Sa flow ng mga activities, yung gamit po yung ating money na token, tapos yung ating Stamin Telu. So ano yung benefits naman ng ganitong flow? So ano yung pinaka-benefits niya? So meron din siya dito, how the money STT pool will give back to the community. Actually, nasabi ko na. So anyway, basahin natin. The money STT liquidity pool is essential in ensuring the long-term sustainability of overall project. With continuous transactions by multiple users happening in a short period, it is crucial that we form a system not only for convenience and accessibility, but also for the benefit on the long run. So long-term nga po siya. So ito yung advantage ng ating STT money pool. So ito yung nasa loob ng game. So pag dumadami yung players natin, syempre lalakas yung demand dito sa Monsta, and then mas marami yung gagamit ng STT na token. Syempre maraming token na ginagamit, maraming exchanges, magkakaroon ng maraming money na ilalagay sa ating treasury. Tapos yung staking, di ba, by next year, i-reward niya po yan sa ating mga players. So tataas yung value ng money kasi controlled yung yung flow ng ng token. So hindi masyadong babagsak yung price niya, and then higher value for money. So more benefits for money holders, and more money holders, syempre higher value of price for players. So nagro-rotate siya. So nagkakaroon siya ng cycle, so nasusustain yung system dito po sa ating game. So more benefits to players, more benefits to money holders naman natin. So yun yung pinaka-basic na explanation. So basahin natin ng konti. Forming a continuous cycle on the money pool with constant and flexible replenishing for the pool allows us to accommodate increased players. Ayan. So yun po yung objective niya. This directly increase the demand for STT, which in turn increase the exchange for of money STT in the pool naman natin. Kaya mahalaga yung yung cycle na ginagawa niya. This increase in the staking reward of money for the users who stake their money in this staking treasury, which in the future will attract more investors. So kasi meron siyang, aside from the game, kikita ka sa game, meron ka din doon sa staking pool natin. So kaya sustainable siya. Note that with the increase of transaction in the pool and circulating supply of money, the increase of money entering the liquidity pool will also reduce the circulating supply. So pwede siyang mag-cause ng at least afloat yung price ng ating money token. Therefore, with the increase of transactions, the resultant would be the increase of value for money and overall project. So our goal is to form an economic system that will not ensure only the long-term sustainability, but also allow both players and investors to benefit from the project. So yung developer at saka tayo is merong benefits na makukuha. So this continuous cycle will ensure the long-term sustainability and growth of the economic standpoint of Monsta Infinite, opening doors for new, fresh, and veteran users to join, even for the years to come. Ito yung lagi ko nakita na gusto ko sa kanya pang long-term yung games po natin. Okay? So yan po yung basic na cycle ng mga tokens natin. So at least dapat alam nyo, di ba? Para later on, alam natin kung ano nangyari sa ating pinaka-games naman. Okay po. So yun lang muna yung updates natin. Marami pa akong ilalabas na videos, guys, para ma-appreciate nyo kung gaano kaganda itong games natin na si Monsta Infinite. So information lang naman. Syempre, ikaw pa rin yung bahalang magde-decide kung gusto mo yung games. Pero nakita nyo naman, so meron tayong nakikita na maganda. Yung token price pala pag-usapan natin. So ito yung token price niya. So medyo maganda na siya kasi meron siyang upcoming event. So nakita mo, di ba, sumadsat siya ng $1. Ngayon, 2.8 na. So halos 3 times na yung nilaki ng price action niya kasi meron na siyang
upcoming events, which is siguro binabantayan din ng madami kasi may volume, tapos tumataas yung yung price action. So ako naman, personal lang naman to guys, yung yung ginagawa ko na pagbili. Kita mo naman yung wallet ko, ubos na ulit yung BNB. Meron na tayong 130 na money na naipon naman sa kanya. Bumibili ako dito, nagtitrade ako kasi trader po ako so stock trader po ako sa PSE market. Yung mga nakakilala sa akin, shout out dyan sa inyo. Maraming salamat sa pag-support kahit dito po sa mga NFT reviews naman natin. Okay? So wait mo na lang po yung next na videos. Marami pa tayong ilalabas kasi binabantayan ko itong si Monster Infinite natin. Sabi ko sa inyo, kung matuloy yung pagiging niya as next Axie Infinity, malaki yung potential. So kita naman natin si Axie, ang ganda din po ng kanyang galawan as of this time naman. So ito din, ganun din yung gusto niya, long-term sustainability po ng kanyang projects naman. Okay po? So yun lang, maraming salamat at kita ulit tayo sa ating next Crypto Vlog.